Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Nagbigay ng seryosong babala si Vice Presidente Sara Duterte na nagbabadyang na posibleng People's Power Movement kung hindi aayusin ng administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. ang mga isyu sa pamahalaan. Binigyan din ni Duterte na seryoso ang kanyang pahayag at hindi ito biro. Ang babalang ito ay nagdulot ng malaking alon sa larangan ng politika dahilan upang magkaroon ng isang emergency meeting na pinangunahan ni House Speaker Tambaloslos Romualdez at iba pang mahalagang personalidad sa politika. Ayon sa mga ulat, ang pulong ay umabot hanggang hating gabi habang ang mga opisyal ay nag-uusap-usap tungkol sa mga estratehiya upang kontrahin ang posibleng pag-aalsa. Ang mga pahayag ni VP Sara Duterte ay nagdulot ng malawakang espekulasyon at pag-alala sa publiko at mga analis ng politika. Ang Vice Presidente na kilala sa kanyang prangkang pamamaraan ay binigyan diin ang tumataas na pagkadismaya ng mga tao kaugnay sa iba't ibang isyu ng administrasyon. Binibigyang pansin niya ang kahalagaan ng agarang pag-aaksyon upang maiwasan ang pagigting ng hindi kontento ng publiko na maaaring humantong sa malawakang protesta. Si House Speaker Tambaloslos Romualdez at ang kanyang mga kalyado kabilang ang kilalang miyembro na asawa ni Presidente Kuting na si Lizata Nasmags ay nagtipon upang suriin ang sitwasyon at bumuo ng plano upang tugunan ang mga hinaing na binabanggit ni VP Sara Duterte. Ang pulong na inilarawan ng mga taga-loob bilang tensyonado at mahalaga ay naglalayong magbalangkas ng mga hakbang upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Sa isang pahayag, tiniyak ni Speaker Tambaloslos Romualdez sa publiko ng administrasyon ay seryosong tinutugunan ang mga alalahanin ni VP Sara Duterte at nakatuon sa pag-aayos ng mga isyu. Nananawagan siya ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno upang malampasan ang mga hamon at may suro or may siguro ang epektibong pamamahala. Ang posibilidad ng People's Power Movement ay nagpapaalala ng mga makasaysayang kaganapan na nagdulot ng malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas. Ang kasalukuyang administrasyon ay nahaharap sa hamon na balansahin ang pamamahala, tugunan ng mga alalahanin ng publiko at mapanatili ang katatagan ng politika. Habang ang bansa ay nakamasid ng mabuti, ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy kung magagawang tugunan ng administrasyon ang babala ni VP Duterte at mailayo ang bansa sa posibleng kaguluhan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay lang naman ho, pag-usapan natin yan sa comment section. Marami yung nagsasabi na strategy lang daw ito ni Vice President Sara Duterte sa kadahilan ng para hindi mabaling ang attention sa kanya ng mga tambaluslos at lasengga dyan sa Malacanang. Kasi nga ho naman mga kababayan, siya ho talaga yung muka ng mga Duterte ngayong mga panahon na to. Dagdag pa pala nitong si Vice President Sara Duterte na itong si Mayor Baste, tatakbo ng pagka-presidente sa 2028 national election. Kaya ho, mabuwang-buwang na ho itong mga tao sa Malacanang. Di na ho nila alam ngayon kung sino ang haharapin nila. Pero ang atin dito mga kababayan, sa tingin natin, hindi strategy yan. Ha? Kagaya nung ating sinabi kahapon, para ho kayo nagpatrabaho no? Para kayo may pinatrabaho. Ngayon, alam naman ng mga magtatrabaho kung anong dapat nilang gawin. Alam naman nila kung hindi mo na dapat sila utusan kasi alam nila yung tama at mali. Kaya nga sila ang kinuha mo kasi naniniwala ka na yung gagawin nilang trabaho doon sa trabahong nailagay sila dyan, alam nila kung ano gagawin. Ganun ho yan para ho kayo nagpatrabaho. Alam nga naman kukuha kayo ng mga trabahante. Nagpapatayo kayo ng bahay, gumraduate yan sa online schooling, di ba? Hindi ganon.
Dapat may experience, alam mo yung pagkatao, may paninindigan. Yun ho ang mga kriteria ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit niya sinuportahan yung mga so-called DDS senator. Ah, yun ho yung mga kriteria kasi kilala niya yan si Senator Bato, matagal niya naging, pulis yan, eh, mga naging PNP pa yan, 'di ba? Kilala niya ho yang si Senator Christopher Bongo, matagal hong presidential aide yan, matagal na ano ni ano yan, ni, Tatay Diggs diyan sa Davao, 'di ba, kasama. Ayun ho, napunta sila diyan sa Senado, "Eto atin lang 'to, kung mali naman tayo wala namang problema dun." Ang sabi siguro ng mga Duterte, "Ano ba yan? Yung mga nalagay sa puwesto na 'to, hindi yata nila alam trabaho nila. Linoloko na ng mga tambaluslos at mga lasengga yung mga Pilipino, parang, tahimik pa rin sila." Ano, kudos kay Senator Bato de la Rosa, pero siya talagang nakita ho nating, umalagwa yan doon sa ano, talagang linarga ho niya yung kanyang PC, 'di ba? Talagang kahit na ang daming galit na mga ano sa kanya, ensaymada vloggers at mga, so-called Talyanista, eh, talagang diniretso niya ho yung hearing do'n sa Fidelix, kaya kudos kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi siguro ng mga Duterte, kung di niyo alam yung gagawin niyo, kami na nga uupo diyan. Pero meron din namang punto, itong si, ah, Attorney Trix. Kung sakali nga namang kasi may tendency baka i-impeach nga naman niya si VP Sara sa mga susunod na panahon, at least kung merong tatlong Duterte at, sa tingin naman natin, kaya naman nating ipanalo itong si Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, apat na tao na talagang solido diyan sa Senado. Nandiyan pa si Senator Robin. Tingnan natin, Senator Bato, Senator Robin, manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Mayor Baste at itong si Kong Pulong. Ilan na ho yun? 5 solido na ho yun. Senator Robin at saka itong si Senator Bato. Mapapanalo naman natin si Senator Bato, itong si Senator Robin sa 2028 pa aalis yan. Talagang yung 5 senador ho mga kababayan, eh, mababago na ho nila kung ano man ang gustong gawin ng mga tambaluslos diyan sa Senado. Kasi wala na ho talaga tayong opposition diyan. Yung hong leader ng opposition at yung mga miyembro ng opposition, yung mga tinatawag nilang minority diyan sa Senado, eh, mga puppet ho sila ng administrasyon ni Marcos Jr. So tingin niyo ho ba yung ginagawa nitong si Risa Hontiveros, na dadadakdak diyan sa Senado kaugnay doon sa issue nitong si Mayor Alice Goho, ah, interes ho ba ng taong bayan ang, naitutulak do'n? Mga kababayan, lahat ng pagga-grandstanding ho nila diyan, eh, ano lang ho yan, kumbaga smoke screen. Para habang okupado ang ating mga kababayan dito sa mga walang kwentang issue na 'to, kagaya nitong kay Mayor Alice Goho, spy magpapahuli ka? Anak ng Petrang Garapata. Alam mo ng spy ka, papahuli ka pa? Ta kung ikaw, eh, spy, tatakbo ka pa ng pagka-mayor? Mga kababayan, sa sobrang korap ng mga opisyal sa Pilipinas, hindi niyo ho kailangang pumasok sa gobyerno kung gusto niyong malaman ang sikreto ng pamahalaan. Yun ang sinisigurado natin. At ang China, napakaraming pera ho niyan. Hindi ho nila kailangang umalis sa bansa nila para malaman nila yung sikreto ng Pilipinas. Sa daming kurakot ho na government official dito sa ating bansa, hindi na ho nila kailangan tumakbo ng mayor. Ngayon, sa mga naniniwala dyan sa mga ginagawa ni Gatchalian, ni Risa Hontiveros, hindi tayo against doon. Pero ito ho ang ginagamit nilang smokescreen para maitulak at hindi mapag-usapan yung mga agenda ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung kanilang mga ginagawang kabalintunahan. Kagaya na lamang noong ibinulgar nitong si Spokes Harry, yung 90 billion dyan sa PhilHealth. Diba? Napag-usapan ho ba yun? Hindi. Lagi ho nilang itinatapal sa social media at mainstream media yung issue ni Go. Ganun ho tayo lokohin. Lahat ho nang nangyayari na yan, kagaya na lamang ng yung 500 billion na idaragdag sa pondo para sa 2025. Saan gagamitin yun? Natural, sa election. Napag-usapan ho ba yun ng babaran? Yun ho kasi malapit sa bituka yun eh. Pinag-uusapan ho doon pera ng Pilipino. Napag-uusapan ho ba natin yan sa mga mainstream media at social media? Hindi. Kasi maya't maya itong mga tambaluslos na vlogger, yung wala namang pag-iisip, wala namang utak yung mga yung ang tawag dito, yung mga mainstream media, pagka uminit yung issue ng 500 billion na gustong idagdag ni tambaluslos, ilalabas nila yan kay Go. Diba? Ganun ho nangyayari. Maglalabas sila ng bagong meme. Yun.
Ngayon ho mga kababayan, pagka umiinit yung issue kaugnay dito sa ah, charter change, yung pag-aamenda ng mga economic provision kasi ayaw ayaw talaga ng mga Pilipino, eh, 'di ba? Ayaw ho nila. Ayaw ni hindi nila ayaw dahil ayaw nila ng progreso. Ayaw ng ating mga kababayan yung economic charter change dahil wala silang tiwala sa mga tatrabaho nito. Magkalinawan tayo ha, matagal nang hinihintay ng mga Pilipino na magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa bansa na 'to. Pero yung mga nakaupo, hindi nakikita ng mga mamamayan yung sincerity sa mga walang hiyang nakaupo na 'to. Okay? Wag ho kasi kayong magpabudol, wag ho kayong magpabola. Kung yung mga kasama nating vlogger dito, talagang binabanatan yung mga ano tawag dito, yung mga budolerong mga tayo naman ho dito, inaatake natin yung issue talaga, 'di ba? Issue lang tayo, rekta lang tayo dun sa issue. Focus tayo. Lahat ng 'yan, ano lang ho 'yan, mga ingay lang 'yan. Wag ho kayong magpa-distract. Pagka ang administrasyon at mainstream media merong itinutulak at talagang ini-SS na issue, alam niyo na ho na merong nangyayari sa likod nun. Ngayon, pagka sumabay kayo doon sa issue na yon na talagang itinutulak ng Estado at ng mainstream media at ng mga tambalustos vloggers, mga uto-uto ho kayo. Nagpadala ho kayo sa mga propaganda ng administrasyon. Yun ho yun. Ngayon naman yan, yung litanya na yan ni VP Sara, papatayin kaagad yung issue na yan. Pero hindi ho nila kayang gawin yon dahil kung yung issue ng gutom, mataas na bilihin, malapit sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, itong issue na to na linabas nitong si Vice President Sara Duterte, natatakbo ang tatlong Duterte, malapit ho yan sa sikmura ng mga tambaluslos, lasenggo at bangag. Kaya hindi ho nila palalampasin yan. Napuyat daw ho sila kagabi. Nag-storming sila kung ano gagawin dito sa statement ni VP Sara. Actually, brainstorming yun kasi wala naman hong brainstorming lang talaga. Kung may brain ho yung mga yan, hindi ho nila tayo maloloko tayo eh. Kaso ano lang yung mga yan, storming lang sila. Wag ganon, wag ganon. Hindi nyo na maloloko ang sambayan ng Pilipino. At para naman dito kay Lisa Araneta Marcos, yaang magkakasakit ka dyan, tingnan mo naman. Tigilan mo yan, di magandang yan combination. Sa kanang kamay, meron kang vape. Sa kaliwa, meron kang alak. Pinagsasabay mo yan, naku, mayayari ka dyan. Ang mapapayo ko sa iyo, ma'am, para medyo gumanda-ganda yung kutis mo at hindi ka dry. Kasi yung kamay mahirap i-edit eh. Tingnan niyo ho ito mga kababayan. Alam niyo ba kung anong ginamit na tol dito ng mga ensaymada vloggers? Liquify. Tingnan niyo ho yung damit ni madam mo, diretso yung line niya dito. Pagdating dito, biglang nagpunta dito. Kasi kailangan nilang paliitin yung damit nitong yung braso ni Lisa, kaya kailangan lang itulak banda rito. Ano? Halata. Mabalik ko tayo doon sa usapan na ito bang ito bang si VP Sara, ito bang ginawa niya na to pawang strategy lamang para hindi mabaling sa kanya ang atensyon ng mga bangag at lasengga at tambaluslos diyan sa Malacanang. Hindi ho. Sa tingin natin totoo ito. Totoo yan at sigurado tayo, mananalo yan. Mananalo ho yan. Kahit ganito kasi ginagawa ng administrasyon ngayon, talagang binubuhos nila yung mga ayuda dyan sa Visayas at Mindanao. Okay? Yung sa Luzon, hayaan nyo na ho, maraming ututo dyan eh. Maraming ututo dyan sa Luzon. Kahit na taga Luzon tayo, aminado tayong maraming ututo. At mapanggang sa ngayon, maraming nagpapabuti dyan. Alam mo ng administrasyon, kahit hindi nila buhusan ng napakalaking pondo para sa ayuda tong Luzon, maraming ututo dyan. Okay? Maraming ututo. At isa ho tayo sa mga nautot na budol nung nagdaang eleksyon. Proud ho tayo doon. Hindi. Hindi ho. Kaya ito ginagawa natin. Sinusubukan nating imulat yung ating mga kababayan sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Kaya binubuhuso nila yung pondo dyan sa Visayas at Mindanao. Kasi yung mga nandyan, talagang marami hong taga-suporta ang mga Duterte dyan. Alam nyo sa Tacloban, balita ko,
balita ko ho yung mga kababayan natin sa Tacloban dahil, baluarte yan ng mga Romualdez, taga-suporta daw ho sila ngayon nitong si VP Sara. Dahil yoon daw lokal na pamumulitika na ginagawa nitong mga Romualdez na 'to, nakikita daw nila ho ngayon dito sa pangnasyonal, yung puro ayuda, gano'n daw ho nangyayari ngayon. Yun balita lang ho natin, doon sa mga kababayan natin diyan sa, ah Tacloban, Leyte, mga taga Leyte. Galit ho sa mga matambaluslos yan. Isipin niyo mga kababayan, baluarte na nila, talo pa ho sila pagdating sa mga survey. Gano'n ho katindi yan. Kaya kung kayo, yung mga mismong constituent nila do'n sa kani-kanilang mga probinsya, sukang-suka ho sila dito sa mga tao na 'to. Ngayon ho, sinusuportahan niyo ho sila, mas malaki yung problema. Ano ka ng ng garabata. Yung mga kababayan nila, ayaw sa kanila, tayo naman gustong-gusto natin gano'n. Hindi ho gano'n gumagana 'yun. Tanungin ho natin yung mga taong nasasakupan nila at hingin natin yung feedback nila. Kasi kung yung mga probinsya nila, walang development at puro ayuda lang yung mga walang yan, ano hong inaasahan niyo na hihahatid niyan kung sakaling mapunta sila sa mataas na posisyon sa pamahalaan? Wala ho silang maihahatid na matino para sa atin, di ba? Kaya gano'n ho 'yun. Sa tingin natin, ang strategy na 'yan ng VP Sara and nitong mga Duterte, talagang goods na goods 'yan. At yung ginagawang pag-counter dito ng, ng administrasyon, sinusubukan ho nila talagang buhusan ng, napakaraming ayuda yung mga nasa Visayas at Mindanao para mapababa ang, approval at popularity ng mga Duterte diyan sa mga lugar na 'yan, okey? Yun ho, ang ating lang namang napakapayak na pag-aanalisa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Puwedeng posibleng tama ako, posible ding mali ho tayo. Kaya mas mainam ho na mag-isip po kayo ng pangsarili niyo. Ayun na nga, para ano, siyempre, 'di ba? Itong si Attorney Trix, nakikita niyo lang kung ganyan, pero sa personal, napakasimple lang ho niyang si Attorney Trix. Nakita ho natin yan last sa Maisog, Angeles, no? Yan sa Angeles, Pampanga. Nakita ho natin si Attorney Trix. Napakabait ho. No, tsaka yung pagiging napakatapang niya pagdating sa mga vlog niya, yung tipong nagagalit. Pag nakita niyo, lagi siya tumatawa. Napaka-smiling face ho niya. Pero sa vlog din naman, smiling face siya. No? Palakpakan muna natin itong si Attorney Trix. Ay, nakalimutan natin palakpakan itong si Attorney Trix. Isa pa. Ayan. Ito na. Pakinggan nun natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kaugnay nga doon sa naging pagsasalita nitong si Vice President Sara Duterte na tatakbo ng pagka-senador itong tatlong Duterte, si Tatay Diggs, si Mayor Baste Kong Pulong. At sa 2028, tatakbo ng pagka-presidente itong si Mayor Baste. Susuportahan nun natin yan. Wala hong 300 million contempt case yan sa Amerika. Kaya hindi, sa tingin natin at yung mga Duterte, kilala ho natin na merong napakagandang foreign policy. Ito. Let's go now to the topic that you have always been waiting for. Ang topic is yung sinabi ni Vice Inday na tatlo daw tatakbo. So her brothers and her father are all running daw for the Senate, and si Mayor Baste will run for president in 2028. So ang sabi niya, yun daw ang sabi ng nanay niya. So, I'm trying to figure out if she was joking, if she was nang-aasar o nang-trigger or whatever. But, at some point, I gave up. Ay, nako, malamang totoo yan. Why? Okay, ganito. There should be at least 2 Dutertes who should run for the Senate. 2 or even 3. 3 Dutertes in the Senate. Bakit? 1, sure naman nanalo sila. And kailangan mayroong magpilibustero dyan sa Senado. Kasi, halimbawa, what if they try to impeach Inday? At least masasalag yun pagdating sa Senado. Ang Kongreso kasi 300 sila nandun. In order for you to be a significant voice, kailangan malaki-laki yung block mo. At least 100. You can make noise when you're about 50 or so, pero in order to sway a particular vote, kailangan at least 100 to 250 yung para may majority ka or Saka lalamunin ka lang ng mga kalaban mo kasi 300 kayo. Kung 100 lang kayo, baka paglaruan lang kayo ng mga dyan sa House of Representatives. Beyond 150. Kaya mas madali sa Senado.
At kung kaya din naman talagang manalo at naniniwala tayo mananalo itong tatlong Duterte na to, talagang itong si Kong Pulong, alis na dyan sa House, di ba? Ngayon, congressman siya pero wala siyang boses. Pero pagdating sa Senado, ibang usapan na ho yun, mga kababayan. Pero sa Senado, kahit konti lang kayo, you can influence the course of the discussions of the entire body. So, it's easier na doon magkaroon ng depensa kay VP Inday in case magka-idea na itong mga to about impeaching her. But not only that, may nakita tayo ngayon na suddenly ang Kongreso ay gusto daw ipatawag si Senator Bato de la Rosa at ang ating dating Pangulo sa hearings ng Committee on Human Rights. Pinapatawag sila ni Atrasabante. Dinidinig kasi nga nila yung tungkol dun sa drug war. Pero and we know that this is going to be a hostile hearing. Kasi pinakinggan daw nila ay ang 26 na mga kamag-anak ng mga napatay daw during the drug war. So ngayon gusto naman daw nilang mapakinggan or gusto nilang imbitahin si Pangulong Duterte at saka si Senador Bato de la Rosa. Now, grabe napakawala walang yan itong baluslos, no? Wala na siyang pakialam. Dating presidente, patawag niyo, sige. Pahiya natin yan sa House of Representatives. Lahat yan ay pagpapahiya lamang. Yung mga in-interview nila, kung talagang merong sustansya, at talagang merong ginawang kamalian ang administrasyon ni Tatay Digong, kasuhan nila. Daming abogado dyan sa House of Representatives. Parang yun lang nangyari kay Risa Ontiveros, kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Anong ginawa? Puro dakdak lang yung ginawa ng mga victim survivor niya. Yung binuksan ho nilang kaso, yung na-dismiss na. Ganun ho kawalang yatong administration. Senator Bato can refuse out of parliament at hindi pwede siyang pilitin ng Kongreso out of parliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. And ginagawa yan. Ginagawa talaga yan. Even the Senate does that, the House does that. Ginawa na ng House yan dati. Now, what is going to, can President Duterte refuse? Yeah, actually, he can. And they can try to arrest him. Pero ako, mas nakakatakot pag sinabi ni Presidente Duterte, okay, I'm going. Because one of two things, if they try to bully him, sino yung masasaktan? Yung mga DDS, yung mga supporters niya, and it might galvanize them into some kind of action. Or the former president can outshout and out-argue them and can outmaneuver them. And sila rin magmumukhang backdrop, halaman, kutina. Yung mga ganyan, well, let's see what if ever pansinin sila ng dating Pangulo. Pero ako, I'm semi-sure that Senator Bato will not go if there's a chance that the former president will also not go. Hindi niya papabayaan mag-isa ang dating Pangulo natin. Nakakatawa yung tol. So, sabi, nakakahiya, abogado ka pa naman. Syungangers, yung iba nyo ang kakampi, sinasabi ko tama. Tapos ako pa talaga ang sasabihan nyo ng ganyan. You're nuts. Your problem, Falls, is that you don't listen. You just come in, you give your statement, and then i-claim nyo na at don't pass go, collect $200. Ganyan ba yan ginagawa ninyo? It's ridiculous. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, and it's not connected with anything we're saying. So, kawawa naman yung mga taong nagbabayad sa inyo, hindi nyo man lang binibigyan ng intelligent action. Kaloka kayo. Bakit kayo ganyan? Sayang naman yung binabayad sa inyo. Sabi ni Sphinx, I like Senator Amy. I despise her brother, the useless president. Nice, well said. Thank you kay Ryan D. Sabi niya, Ma'am Trixie, mahirap na po magtiwala basta Marcos, wala na po akong katiwa-tiwala. Do I look like I care? Okay. Para sa akin, simple lang yan. Politics is a numbers game. Pagka pumasok ka sa Senado, and a lot of you keep telling me that I should run for the Senate, ganito ang mangyayari dyan. Once I'm in the Senate and I want something passed, I have to play nice with everybody. Correct. Even the people I don't like so that I can get the number of votes. Now, kayo, hindi nyo siguro naiintindihan yan, but the fact remains is that we need every single person that we can get.
Hindi naman natin sinasabing we're going to put them into positions of power. For what reason ka hindi nagtitiwala? Ano yung basis nyo? Hindi ka nagtitiwala. Why? Did she ask you to marry her? Ano yung relationship dito na magre-require ng tiwala ninyo? Thank you kay Tio. Oh, sure, she may be running, but you're free to not vote for her. Ako, I don't care. I'm not campaigning for her. But my point is this. When she says something that furthers our cause, I will be supportive of what she says. Thank you kay Duterte pa rin. Respetuhan tayo dito Yung pagdating kay pangalan ito, Senator Amy Marcos, kanya-kanya ho tayo dyan. Kanya-kanya yan, ika nga. Ngayon, para dun sa kriteria nyo na hindi pumasa itong si Senator Amy Marcos, ganun ho talaga. Binihimig Kalipi, katawa yung marry her. I doubt if she is the marrying kind right now. Sabi ni Luna Collins, Banat Bay just revealed that Isko is going to join the admin senatorial slate and I'm so glad I didn't vote for him. Raj Castillo said, hilaw naman yung hearing ni Amy, puro lang ngaw-ngaw para makuha simpatiya ng mga DDS. Look what happened to People's Initiative. Wala rin nangyari. Teka muna, ano bang hinahanap ninyong mangyayari? What is the purpose? What is the result that you are looking for? Exactly what? At sasabihin nyo, wala naman nangyari. Walang nangyari. Natigil nga natin, or at least natigil natin yung very active and very public pagsusulong ng People's Initiative. At least nagkaroon ng kahit konting hiya. And now it is difficult for them to campaign for the People's Initiative. That is one result. Ano yung resulta na hinahanap ninyo? Kaya ang hilig ninyo maganyan Hindi yan ng kalaban. Naghahanap kayo ng kalaban dun sa mga kakampi natin. Awayin natin yung mga kalaban natin. Hindi yung naghahanap kayo. Gumagawa kayo ng mga bagong kalaban. Paano nyo makukuha yung gusto ninyong pagbabago? Kung ganyan kayo. Di ko talaga naiintindihan yung insistence ninyo na lahat na lang aawayin ninyo. Hindi ako nagtitiwala dyan. Yeah, fine, I'm not asking you to vote for them. But I am talking about what she has done now. Nagkaroon ng hearing. At least nagkalabasan. O ano yung mga nabisto natin? Nabisto natin yung mga amboy dyan. Sa DFA, sa DND, kung sa pati sa DICT. Parang tuwang-tuwa sila na hindi nila kaya mag-enforce ng sarili nilang mga iniimbestigahan. Kaya nga. Of course they can. Of course they can file cases. Of course they can do. Alam mo, kung ako Senator Amy Marcos, yarin lamang kapatid niya tong si President BBM. Yung mga ampaw ngayon dyan sa mga ahensya ng pamahalaan, ngayon yung mga pinagtatanong niya sa Senado, mag-recommend itong si Senator Amy Marcos na pag-aralan niya na itong mga tao na to na talagang kailangan pa ba sila yung mga yan sa administrasyon niya, di ba? That in collaboration. Tingin ko naman bilang kapatid, papakinggan naman siya nitong si President Bongbong Marcos, di ba? Sana, meron naman siguro direktang linya itong si Senator Amy, kagaya na lamang dito kay Gibo. Ang mga nakakalitong statement yung linabas niya kaugnay doon sa latest na encounter dyan sa West Philippines Sea, di ba? Actually, pinanood natin yung hearing. Talagang binalagbag nitong si Senator Amy. Pero sana, mag-usap silang dalawang magkapatid para hindi na maulit yung mga ganong klaseng para maging consistent yung paglalabas ng mga impormasyon ng Estado. Kasi nagkakandali dito Ngayon, ito sasabihin ni Gibo, maya-maya, ito na naman. Maya-maya, ito na naman. Para bigyan siya ng payo nitong si Senator Amy. With the DOJ, with the NBI, or whoever else. But my goodness, tatawa sila because hindi nila ma-enforce yung mga batas. Our cybersecurity is what? Is shot. Kumbaga, not worth the paper it's printed on, pero tuntua pa sila, tawa pa sila ng tawa. Paul Manuel says, Tams, partida na yan si Mayor Baste na ang tatakbo, baka sakali manalo ka na in your dreams. Sabi ni Sun CH, traditional way of making vaccines ang Sputnik, Russia, and Sinovac. Itong dalawa ay non-mRNA vaccine, live attenuated or inactivated. Sabi ni Robert, I was really disappointed with Gibo kanina sa hearing. Voted for him, buti di nanalo. Ma'am Mariluz, I need joining the free. Isa din pala kayo sa mga nabudol nitong si Gibo Chodoro.
Hindi, ako, nung tumakbo siya ng pagkapangulo, nabudol na ho tayo niyan noong basta naglaban silang dalawa ni Panot. Hindi ho talaga natin gusto nun si Panot eh. Yung bata nitong si Gloria si Gibo Chodoro. Kaya sinuportahan natin si Gibo. Ngayon, buti na lang natalo siya. Wala naman pala, parehas lang magiging resulta. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.